opinion mo, sa tingin mo, ay hindi tama yon para sa kanya. And the child will listen kasi nakikinig ang magulang sa anak. Yes, tama. At may tanong ako ganda. Say may anak ka. Na of course, pinalaki mo at tinuruan sa paniniwalang Kristyanismo. But then dumating ang panahon na napaiba ang kanyang paniniwala o nagkaroon siya ng ibang religious belief. Paano mo ito matatanggap? I can accept that. I can understand the child. So far, wala pa namang gano'n. Pero, I can understand because I've been there. Tapos, nag-aral-aral ako ng mga kung ano-anong religion. Nag-meditate pa ako. Buddhism. There was a time for 2 years naging vegetarian ako because of Buddhism. Marami akong ginawang ganyan. Madami akong binasang libro. But, isa lang ang napatunayan ko. And I will tell my child na isa lang ang napatunayan ko. There's only one God. No matter what you call that God, iisa lang siya. The Supreme Being. Tawagin mo siyang anak, tawagin mo siyang God the Father, tawagin mo siyang Supreme Being. Just one God. Panginoon? Oo, Panginoon. Oo, Diyos. Iisa lang siya. Kaya kung tulad ng Islam na alam ko nang tinuturo ng religion ay para sa kabutihan. You know? Lahat ng religion, walang religion na nagturo ng masama. Puro kabutihan. Now, ang nangyayari, ang tao ang nagbibigay ng masamang interpretasyon sa bawat religion. So, nagkakaroon tayo ng porque ako'y Katoliko, ang tingin ko sa ibang religion, hindi maganda. Because we judge the religion because of the person na kilala natin na hindi natin gusto nakagawa ng hindi maganda. That's the problem ng tao. Mashallah. Thank you very much, ganda, at huwag kang madadala kasi iimbitahin ka namin uli next time kapag natapos na itong malaking project na yung gagawin. Si Miss Edith Asuncion po ay magiging writer-director ng isang digital film na isushoot dito sa Pilipinas pero hindi pa po namin babanggitin ang title. Pero ipalalabas po yan bilang isang entry sa film festival sa isang syudad sa Europa. At kapag natapos po ang pelikula na sinusulat at i-direct ni Miss Edith, baka sakali po, itong ating filmmaker na ito ay maimbita ulit natin sa ating programa, lalo na at magkukwento sa atin kung ano ang mga naging karanasan niya sa abroad at kung paano ang mga Pilipino doon at kung paano ang pagtanggap nila sa ating mga pelikula at maging sa mga relihiyon. Inshallah, God willing. Okay. Terms na tinuro mo sa akin, di ba? Oo, alhamdulillah. Madali mo natutuhan. Well, again, ganda, it's our honor to have you here sa ating Women in Islam. And eto lang masasabi ko. Hindi ako namimili ng kaibigan based on race or religious affiliation. Nakipagkaibigan ako sa isang tao because of the strength of his or her character at ang kanyang conviction sa buhay. Because para sa akin, ang respeto, hindi hinihingi. Ibinibigay ng kapwa natin. Correct. Just like the episode na ginawa ko sa Manay Gina about a Christian soldier and a rebel Muslim. Na dating magkaibigan nung bata pa sila. But they end up doon sa gera na magkaharap sila. And still, nanaig yung respeto sa isa't isa. They didn't kill each other ng ganun-ganun lang. So, mas pipiliin ko sa isang karaniwang mahirap na tao para maging kaibigan ko kung nakikita ko naman na tapat siya, saka mapagkakatiwalaan, at saka mabuti yung kalooban niya. Kaysa sa isang maraming pera, na kurap, at saka walang paniniwala. Mashallah. Napakaganda ng iyong panuntunan sa buhay. No wonder na ikaw ay napakaraming kakilala. Pero piling-pili lamang ang tinatawag mong totoong mga kaibigan. Inyo po narinig ang paniniwala sa buhay ng ating panauhin para sa gawin ito. Mga kapatid ko sa Islam, mga tagapakinig namin, maraming salamat sa pagdalo mo rito sa Women in Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganda? Waalaikumsalam, and thank you very much po. You're welcome. Okay, mga sisters, brothers, at mga kaibigan, si Miss Edith Asuncion po ang ating naging panauhin sa programa nito. At sa bahagi nito ay dadako po tayo sa Women in Islam Around the World. Narito po sina Sister Aisha at Sister Fatima sa kanilang mga balita.
The Honolulu Advertiser reports more in Hawaii turn to Islam. Some Muslim clerics across the country say they are seeing a four-fold increase in conversions since September 11, when stories about Islam jumped back from the pages of the religion section to front pages worldwide. Hakim Aunsafi, the president of the Muslim Association of Hawaii, said that prior to September 11, there had been an average of 3 converts per month. In the 2 months since then, there had been 23. He said the national ratio of converts is 4-to-1, women to men. Here, he said, it's closer to 2-to-1. Most mainland converts are African American, who make up about a third of U.S. Muslims, some of whom found Allah while they are in jail or in recovery from drug or alcohol addiction. On the West Coast, the men are mainly military, said Aunsafi, and most of the Oahu converts are former Christians. More people are looking into his religion and liking what they see, he said, despite the relentless media coverage of Muslim terrorists. No, you find bad people in every religion, and that religion should not be judged by that extreme minority, he said. At ngayon po ay babasahin naman ni Sister Fatima ang mismong binasa ni Sister Aisha pero sa ating sariling wika na po. Assalamualaikum. Ang Honolulu Advertisers ay nagpahayag na sorry po mga brothers and sisters, medyo may sakit lang po ito ngayon, si Sister Fatima. Okay. Ang Honolulu Advertisers ay nagpahayag na marami sa Hawaii ang yumakap sa Islam. Maraming mga clerical Muslim sa Hawaii ang nagsasabi na naging mabilis ang conversion sa Islam mula noong September 11, 2001. Nang maraming istorya tungkol sa Islam ang nababasa mula sa mga magazine, pahayagan at napapanood sa telebisyon. Ayon kay Brother Hakim Aunsafi na siyang presidente ng Muslim Association of Hawaii, na bago pa raw ang September 11, ang average ng Muslim converts ay 3 sa loob ng 1 buwan. At pagkaraan ng 2 buwan, mula ng 9 to 11, ang conversion sa Islam ay umaabot ng 23 isang buwan. Naging 4:1. 4 ang babae sa isang lalaki. Karamihan ng mga converts ay African American na siyang kumakatawan, around 1/3 ng US Muslims. Ang iba ay na-convert habang sila ay nasa loob ng kulungan, o kaya yaong mga nasa recovery period mula sa droga o adiksyon sa alak o alkohol. Natwaho converts na dati ay mga Kristiyano, ayon pa rin sa report ni Aunsafi. Maraming tao ang naaakit sa Islam dahil nagugustuhan nila ang itinuturo ng reliyon sa mga tao sa kabila ng walang tigil na media coverage tungkol sa mga terorista na sabi nila ay mga Muslim. Ayon pa rin kay Aunsafi, may matatagpuan tayong masasamang uri ng tao sa bawat relihiyon. Pero ang relihiyon ay hindi dapat sisihin kung meron ng matatagpuang kakaunting bilang ng masasamang tao. Napakinggan po ninyo ang ating balita mula sa Hawaii. And thank you very much, Sister Aisha and Sister Fatima, sa inyong news abroad. At ngayon po ay tatalakayin na natin ang huling bahagi nating paksa, ang ika-3rd portion ng hijab. Narito po ang karagdagang informasyon tungkol pa rin sa hijab ni Sister Shaida. Ito ang tungkol sa pagkakaiba ng isang veiled woman o isang nakahijab na sister sa isang babaeng hindi nakahijab. Narito po si Sister Shaida upang ipaliwanag ang tungkol dito. Sister, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sister. Well, Alhamdulillah again, nandito tayo para magbahagi ng information tungkol sa way of life, Islam as a way of life, patungkol sa hijab. So, ngayon, ito ang ating tatalakayin. Ang pagkakaiba ng paghijab at ng di paghijab ayon sa katuruan ng Islam. Ang paghijab ay isang obligadong kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na nakasaad ito sa banal na Quran, chapter 33,